At kaugnay pa rin ang pagpapakilala sa ating bagong Santo Papa. Makakausap po natin sa mga oras na ito ang Rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma. Live na live po si Father Greg Gaston. Good morning po kapatid. Good morning, Father. Hello, good morning po sa inyong lahat. Kamusta din kayo? Maraming salamat po sa pagpa-unlock ng aming interview. Father Greg, unang-una po sa lahat, gusto po namin kumustahin ang sitwasyon ng ating mga kapatid na Katoliko dyan sa Roma. Paano po nila nasaksihan ito pong pagpapalabas po ng bagong Santo Papa natin? Ayan po, masaya-masaya lahat dito, no? At doon sa Vatican, kita niyo naman, punong-puno ng mga tao. At maganda kasi may mula ng white smoke, na nalaman ka agad ng lahat, may time, palagay ko kahit saang sulok ka ng Roma, may isang oras ka, 1 hour 15 minutes na makadating sa Vatican. At madali-madali kasi may mga subway, may mga bus, no? At makakarating ka rin ng makita din yung bagong Pope at matanggap yung kanyang blessing. Father, buongiorno po. Andre Felix po ito. Si Pope Leo XIV ay yung kauna-unahang American Pope. Pope galing po sa North America. Anong magiging implikasyon po nito sa magiging takbo ng liderato ng simbahan? Palagay ko handa naman yung simbahan para kahit sinong Pope, no? Kahit sino, kasi lahat naman yan qualified, naging obispo sa mga dioceses o na-assign dito sa Vatican, kita yung buong mundo. At sa kanilang pag-usap-usap mula nung pumanaw si Pope Francis hanggang kahapon, every day may general congregations, may mga meeting, kaya nalalaman din nila yung buong mundo. No? Kaya palagay ko kahit sinong naging Pope, yung patuloy pa rin ang misyon ng simbahan at patuloy ang pagsuporta ng mga cardinal, ng tayo din, no? Yung ating pagsuporta sa Santo Papa, sa pagdasal at kung saan man tayo nilagay ng Panginoon, no? Doon din patuloy natin ang misyon ng Panginoon ni Jesus mismo. Ngayon, dahil first time nga na galing sa Amerika, palagay ko ano din, no? Kasi exposed din siya sa Latin America, and then nung dito siya sa Vatican, exposed din siya sa buong mundo. So, kumbaga, hindi lang naman Amerika yung kanyang pinanggagalingan. Kaya, universal na universal. Father Greg, good morning po. This is Dimples Romana. Father, as you were saying, no, sa ilang artikulo po kasi sinasabi centrist o sa kabuuan yun pong progresibo ang pag-iisip sa ilang issue po. Pero conservative pa rin daw po, lalong-lalo na sa church doctrine itong si Pope Leo. Ano pong ibig sabihin nito? Oo. Palagay ko lahat naman ng Santo Papa, bawat Santo Papa, kanya-kanyang background, kanya-kanyang exposure sa mission, so saan siya na-assign. Although, palagay ko lahat naman ng Santo Papa ay patuloy pa rin ang mission ng Panginoon. Ng Panginoon. So si Pope Leo XIV, actually, I would say hindi siya successor ni Pope Francis. Successor siya ni Saint Peter. So lahat ng popes ay successor ni Saint Peter. And of course, dahil magkalapit ang sitwasyon ng historical context ni Pope Francis at ni Pope Leo, so papatuloy niya pa rin yan kahit papaano. Kagaya ni Pope Francis, actually, pinatuloy niya rin yung mga ginawa ni Pope Benedict, no? And even ni Pope John Paul II. May documents nga na hindi natapos si Pope Benedict, pinatuloy lang ni Pope Francis. So, in a way, may continuity kasi hindi naman sila pwedeng lumihis sa turo ni Jesus, no? Kaya patuloy pa rin. Ngayon, yung sinasabi na progressive, so, yun nga, conservative lahat kasi kinoconserve yung mensahe ni Jesus at progressive din kasi kahit anong napakaganda sa mundo, hindi lamang sa simbahan, anong maganda sa sciences, technology, sa art, sa culture, kahit ano, no, sa pagkain, napapasukan niya ng simbahan. Halimbawa sa genetics, no, si Gregor Mendel, kilala natin lahat, no? Monk din siya noon. And then yung mga nag-invento ng mga beer, no, mga spirits, no, mga liquors, mga monghe din, no? So maraming mga bagay. Anyway, so yun nga, no, in a way, lahat naman ay conservative, lahat din ay progressive. Father Greg, gusto po namin malaman kung after po nitong paghalal po, pagpoproklama, if we can say that term, kay Pope Leo, nakita na po ba natin o nakausap po natin somehow sila Cardinal Tagle, sila Cardinal Advincula, at saka si Cardinal David?
As of now, wala pa kaming contact, no? Kasi nandun pa sila sa Vatican. I'm sure may dinner muna sila kasi medyo nakakapagod din yung tuloy-tuloy na 2 weeks na kanilang mga meetings, no? And then hindi lang yung sa umaga, paghapon, may iba-ibang celebrations. And then kung ano pa mga ginagawa nila. So palagay ko medyo nagpahinga ng konti, no? Nag-dinner kasama yung bagong Pope. And then I'm sure baka doon muna sila matutulog patuloy, no? Kasi may lodging naman sila doon, and then ready naman sila doon. And then hindi ko pa alam kung kailan kaya sila makabalik dito. Kahapon ng umaga, hinatid namin sila sa Vatican, and then from then hindi pa kami nagkita. Follow-up question lang po. Ang inaabangan din po kasi ng karamihan, especially yung mga nasa Roma po ngayon, kailan po yung unang-unang misa na ipe-preside po ni Pope Leo XIV? Yes, at least yung maalala ko kasi nandito din ako, nag-white smoke kay Pope Benedict and then white smoke din kay Pope Francis. No? Maalala ko the following day or 2 days after, may misa with the cardinals. Yung sila muna. And then after 5 days no, kay Pope Benedict, after 6 days naman yung kay Pope Francis yata ay nagkaroon yung first mass na with the public. No? So hindi pa natin alam kung kailan yung kay Pope Leo kasi involved dyan, napakalaking mobilization din, hindi lamang mga tao, pati mga heads of states, no? May mga darating kasi yan yung first day of office niya as officially inauguration day niya. Kaya hindi pa natin alam kung baka 4 days, 5 days, baka 8 days, ganun. So hindi pa. Hi, Father Greg, Maui David po ito. Tanong ko lang, ano po ba yung dapat asahan natin sa tatahaking bagong kabanata sa kasaysayan ng simbahan? Ay, hello po. Oo. So, tuloy-tuloy, no? Bawat pope ay kanya-kanyang situation. May mga pope noon na, ewan ko, pinapakain sila sa leon, ng mga early Christians, mga martyrs. And then may mga popes naman na parang naging hari, naging emperor, may mga army, inaatake, nang-aatake din, no? Iba-iba. So, iba naman sa gera, iba naman, yan, communism, Nazism, and then reform ng simbahan, Vatican Council I, Vatican Council II, ang dami-dami. So, ang sitwasyon ngayon ng ating Santo Papa ay patuloy pa rin yung sitwasyon na kasi magkadugtong na sila ni Pope Francis, no? So, very similar mga concerns. Kaya, I'm sure, may parts na patuloy ang ating Santo Papa sa sinimulan ni Pope Francis, na sinimulan din pala ni Pope Benedict, na tinuloy niya rin yung kay Pope John Paul na mga reforms, no? Patuloy-tuloy lang naman sila. So I'm sure may part na patuloy. And then let's see kung ano niyan, no? Yung kanyang mga initiatives din naman. Yung kanina, yung first words niya, yung words ni Jesus, peace be with you all, no? So napakaganda, I'm sure focus niya rin yung peace, maging bridge, no, sa among the peoples, among the different cultures, different religions, even politically, na involved din yung Vatican as a state, so involved din siya sa mga relations within the states. So patuloy tayo, pagdasal din natin si Pope Leo. Yes, Father Greg, we are one with you in prayer po para sa isang matiwasay na pamumuno ni Pope Leo XIV. Maraming salamat po sa inyong oras, Rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma, Father Greg Gaston. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.